everyone! Welcome to your newest online tambayan. Where we can talk about anything and everything. This is At your service, the online tambayan. for everyone. Bago tayo magpaalam sa kanila, bago natin nilatubo si May at si Nika, meron tayong foreign story ngayon. And yung foreign story natin ngayon medyo exciting kasi mag-share siya sa atin ng kanyang craft and art. So, panoorin natin ito, guys. Nice. Exciting ito. Bye-bye! Hello guys! Bye-bye. I'm Cathy Manet of Milan, Italy. Well, andito po ako ngayon para ma-share sa inyo ang isa sa pinagkaabahan ko. Aside of course from baking during lockdown. At ito po ang quilling paper art. Ito ang motorized na slotted tools. Automatic na siya na iikot every time na ipupush mo ang kanyang button to make a coil. Ito naman ang ginawa kong pang-alternate, regular chopstick na nilagyan ko ng dalawang karayom sa dulo. Then, dahan-dahan ko siyang bibitawan but make sure na hindi huhulagpos ang papel. Ito ang tinatawag na loose coil. Then, ipipress nyo siya kung nasaan ang dulo ng papel. Press, and then i-glue. At ito ang tinatawag na teardrop shape. This time, gagamit naman tayo ng slotted quilling tools at ang quilling template para pantay-pantay at mas mapabilis ang paggawa natin ng coil. Ginagamitan ito ng tweezer sa pagkuha para hindi humalagpos ang papel. Then, i-glue para makabuo ng teardrop shape. Ang teardrop shape ay ginagamit para sa paggawa ng flower. Kakailanganin natin ng 6 to 7 teardrop shape para makabuo ng isang flowers. Gugluhan natin ang mga gilid nito. Then, saka natin i-combine together. Then, gagawa tayo ng isang tight coil para mailagay sa gitna ng flowers na ginawa natin before. This time, gagawa naman tayo ng dahon. Same procedure sa paggawa ng teardrop shape. Magsisimula tayo sa loose coil. Then, this time, ipipress naman natin siya both sides. Dahan-dahan. Ayan, makikita nyo both sides. Ipipress natin siya. At ito naman ang tinatawag na Marquise shape. Kakailanganin natin ng 5 to 6 pieces ng Marquise shape para makabuo ng isang dahon. It's up to you kung pagdidikit-dikitin nyo ang magkakaparehas na kulay or i-alternate nyo ang mga kulay nila. Isa ito sa common shape ng dahon na ginagawa sa quilling.
This time, gagawa naman tayo ng quilling swirl or tinatawag na quilling curve. Pagsasama-samahin nyo lang ang dulo ng paper strips, ididikit, and then iro-roll. Then, saka nyo siya bibitawan. Now, it's assemble time. It's up to you kung paano nyo ipoforma ang mga nagawa nyong shape. At ito na ang mga nagawa kong designs for only 1 week during lockdown. Maganda siya as wall decorations, personal collections, and also maganda rin siya na pangregalo.